procurement sa ano to ha, sa government organization, government office. So ito ang ating mga topics for today. Pagdating ng 7 o'clock, mag-exit lang kayo ha, kasi ituloy-tuloy ang recording. At yung ating course learning outcomes for the topic. So I will take you responsible for this one. We define the procurement, what is procurement, what's the difference between procurement and purchasing, the types of procurement, the bidding, the tendering sa government organization. Madaanan din natin dito yung transparency, bribery, tapos yung a touch of graft and corruption. Pero basically, we're going to revolve around procurement bidding sa isang government company, isang government organization. And the topics for today are the following: the procurement itself, the cycle, ano yung steps in procurement in the government, contract management, stores and inventory, transparency, hanggang mga challenges encountered by the government in handling procurement for the government. So those are the topics you should be interested kasi later on you're going to work based on your degree, you're going to work in an organization, the government or public. So you will encounter yung mga ganito. Yung mga work mo ay will be connected sometimes sa procurement. It is ang government, whether it is a department of the government or public or barangay or city hall, municipality hall ng isang town or city. So, procurement is different from purchasing. Ang purchasing kasi, ito yung pagbili ka agad ng mga products. Ang procurement kasi ay broad. Isang government, di ba, merong needs, may kailangan isang government agency or entity. It's either goods and services na kailangan sa operation ng isang government. So, pag sinabing procurement, ito yung paghahanap, pag-determine ng needs ng isang government office or company or organization, anong kailangan ng government na yan. Then finding the correct supplier, the appropriate supplier, the bidding, pag-award ng bidding, ng contract, and actual pagbili ng product or service na yon sa isang supplier na mostly private suppliers. No? So, napakalawak ng procurement. Broad siya, no? Ang purchasing kasi is just a portion of procurement. And ano importance ng procurement sa business? Example, sa isang government organization, anong importance bakit may procurement pa? Bakit mayroon pang mga bidding na ginagawa sa isang government entity or organization? So maraming importance, no? Bakit may procurement? Unang-una dyan, for transparency, isang government office. Another importance, cost saving sa isang government. Kasi sa mga government organization, bago sila bumili ng supplies, dapat mayroong bidding, mga at least 3 bidders. No? Pag sabing bidders, ito yung mag-offer ng product sa isang government organization na pinakamura. So pag mayroong procurement, yung pinakamurang kukunin ng isang government. Kasi pag walang procurement, bili sila ng bili. So wala silang cost savings doon. And maraming types ng procurement. May mga bidding kasi nga may direct. Pag sinabing direct, ang supplier isa lang. No? Direct ang bibili doon. Meron ding bidding, through bidding, marami. Merong restricted bidding, may unrestricted bidding, nagbibigay ng quotation. So, sa government, hindi ka basta-basta pwedeng bumili ng product na hindi pinagdadaanan yung procurement. Ano yan? Illegal, no? Makakasuhan ka naman dyan ng graft and corruption.
Example, yung kamag-anak mo nagbebenta tapos yung organization mo doon bumili na hindi pinadaan sa bid. So ano yan? Kakasuhan ng graft. Marami na mga ganon. You know, Herbert Bautista, di ba? Yung kaso niya ganito no? Na hindi dumaan sa procurement process yung pagbili ng service ng CTO noong panahon ni Mayor Bistik. Kasi nakasuhan sa ligan. Kasi hindi palaging isa lang supplier mo dito. Dapat marami kang binibilhan, no? Para makatipid nga yung government. I don't know if what happened to Mayor Bistik, no? Kasi last kung nakita siya, umiiyak no? Nung sasandigan siya, umiiyak siya. Kasi lumabas na yung hatol sa kanya. But I don't know now if what happened dun sa kaso, kung nag-appeal ba siya or patuloy. Okay, so ito yung para hindi ka makasuhan ng graft. Uncorruption sa isang government, company, or organization. Kasi pag ikaw ay na-assign sa example, naging head ka ng procurement department ng isang government, ito yung pagdadaanan mo para hindi ka makasuhan, transparent makasuhan ng graft and corruption. Unang-una, dapat mayroong needs assessment. Ibig sabihin dito, hindi ka basta-basta pwedeng bumili na hindi naman kailangan ng agency mo. It can be a service, may needs for service, may needs for goods and product. Pag napatunayan na talaga kailangan ng department mo kasi mayroong procurement committee o ikaw yung head ng isang government, hindi pwede ikaw magsabing kailangan natin ng ganito. Kasi mayroong batas, guys, no, sa Pilipinas. That is the Procurement Reform Act of the Philippines. Na bago mag-procure, dapat mayroon munang needs. Talagang kailangan ng government agency na yan yung product or service. Now, number one, napatunayan meron ng needs talaga. The next thing to be done is number two. Maghahanap ka na ngayon ng mga prospective suppliers na pwede mag-supply ng product or service. Yan. So, para mag-ano ka dito, maghanap ka. May supplier ba sa Pilipinas ng ganito? So, that is number two. Pag meron na number 2, we go to number 3. Number 3, solicitation process or tendering. Pag sinabing tendering, ito na yung time na, di ba, sa number 2, may nakita kang supplier. Sa number 3, mag-announce ka na kailangan namin ng product or service sa Department of Health, for example. That is solicitation. Sabihin, you are now inviting suppliers to submit yung kanilang bid or proposal. At least tatlo, no? At least tatlong bidder. Hindi pwedeng isa lang ang bidder, ha? Kasi pag isa lang, automatic, siya mananalo, no? So, hindi pa rin pwedeng dalawa. So, dapat tatlo patas yung mga bidders dyan. Minimum of 3. No? Yung mga bidder. Pag nakitang tulad kay Bistik, ganun nangyari, no? Walang bidding. Ano nangyari kay Mayor Herbert. So, nakakasuhan sa ngayon. Now, pag meron ng invitation, example, 10 bidders yan, pag meron ng ganito, let's go to number 4. Nagsubmit na sila, di ba, ng mga bids. So basically, yung pinakamababang proposal, yung pinakamababang price ang mananalo sa isang bidding. Okay? So minsan, may mga bidding na open para sa lahat. May mga bidding naman na open lang sa mga pili or chosen na mga suppliers. That is what we call the restricted bidding. 5 lang or 10 lang, no? Pero pag open, so marami ang pwedeng sumali sa bidding. And of course, number 5, based on number 4, then company yung nanalo sa maganda yung kanyang specification, yung kanyang specialization, yung kanyang quality, yung kanyang price. Then number 5, we're now going to award to that company yung kontrata. Meron ko dating estudyante sa university, no? Ang kanyang trabaho ay mangontrata sa government. So ang kanyang, hindi siya nagbebenta ng product sa government. Service yung kanilang, yung kanyang ginagawa. Example, yung isang munisipyo sa Romblon, magpapagawa ng parke na may mga ilaw. Yung sasali siya dun sa bidding. At nananalo siya.
no? Dun sa bidding kasi ano naman local government. Pag nanalo siya, yun yung number 5. The contract will be awarded doon sa nanalong bidder. So, panibagong steps naman to, may pirmahan ng kontrata, may monitoring ng ginagawa mo, hanggang bayaran ka ng government. At sa government naman, napaka-stricto ng mga documentation sa government. Pag meron kang kulang na isang document, ibabalik sa iyan. So parang back to zero ka. So maikli lang to guys, no? But I know lahat ng bidding ay dumadaan sa ganito. May mga bidding na mas complicated po yung process. Nagsasanga-sanga pa. But these are the basic steps sa procurement. Bidding is a type of procurement sa government. At madalas ay bidding yung kanilang method of procurement. I work in the government. I work with Quezon City University. Quezon City University is a government university. So, kaya alam ko yung process na ganito. Okay, so compliance ng isang bidder. Compliance din ng government. Pag government office ang nagpapabid, meron silang kino-comply the legal framework. Kasi may sabi ko kanina, may batas, no? May batas sa Philippines, the Procurement Act Reform of the Philippines. No? Batas yan, there is a Republic Act. Nakalagay doon yung mga steps or legalities ng isang procurement process sa lahat ng government offices. So, kino-comply yan. No? Kino-comply nung nagpapabid, kino-comply din ng mga bidders. So, pag sa government ka makikipag-bid, marami ka talagang i-comply doon sa kanila. And number 2 na i-comply, siyempre, ethical consideration. Sample ng ethical consideration, unethical na magpabid ka, tapos samarin ka mag-anak mo. Example, taga-government ka, no? Tapos sinabihan mo yung kamag-anak mo, sali ka sa bidding. So, hindi pwede yan. Kasi meron tayong yung degree, hanggang 4th degree, ay hindi pwedeng sumali sa bidding. So, pag yan ay kapatid mo, hindi pwede. Pag pinsan, hindi pwede. Hanggang 4th degree, no? Pag pamangkin, hindi pwede. Mas lalo pag siblings mo yan, di ba? Or tatay, nanay mo, di ba? Or anak mo, hindi pwede. Hanggang 4th degree. So pag yan ay binilate mo, that is conflict of interest. That is ethical consideration. Another ethical consideration, siyempre yung kaibigan, di ba? Kaibigan mo. Tapos pag kaibigan, pwede, hindi naman kasi kamag-anak. Di ba? Pero yung paborin ka ng kaibigan mo, bubulangan mo siya, oy kaibigan, friend, yung dalawang bidder, ang kanilang bid, 20,000. Yan. Mag-bid ka, 18,000 na, para mababa ka. Yan, that is unethical. Di ba? Kung sinasabihin mo yung mga kaibigan mo, or parang ina-under the table mo siya, pwede sa government yan. Di ba? You know the story of flood control. Di ba lahat ng tayo alam yung flood control? Flood control is basically ethical. Kasi di ba magtataka kayo sa dun kay Diskaya, di ba? Bakit siya ang palaging nananalo? Sa bidding sa DPWH. Mga bidders sila, contractor sila, di ba? Sa government guys, yung mga nagbibid dyan, mga contractor. Kung sinong mananalong contractor, yung kontrata, example, pagpagawa ng highway, pagpagawa ng flood control, sa kanila i-award yung kontrata. Kasi silang nanalo sa bidding. Pero, ba't may kaso? Kasi nga ethical consideration. Bakit sila ang palaging nananalo? O merong under the table yan. Diba? Sa example, ako yung taga-DP. Ako yung engineer sa DPWH. Sabi ko kay Diskaya, ma'am, yung bidding mo, babaan mo ha. Yung mga kalaban mo kasi 1 billion, mga kalaban mo 5 billion ang bid. Yung sa'yo, ma'am, gawin mong 4 billion ha. Pero syempre, yung official, nagsabi sa kanya, meron siyang cut. Example, 10%, no? Ang award, ang kontrata, 4 billion. Tapos 10%, bibigay din sa taga-DP. O magkano 10% ng magkano 10% ng
4 billion, 400 million, o di ba? Di ba ang laki ng kanyang ng kanyang bakit palagi nanalo yung mga diskaya? Yeah, kasi merong under the table. May cut may cut. May commission yung yung taga DP. O ma'am, papanalunin ka namin ha. Kunwari, meron kang 3 kalaban, pero actually, ikaw ang mananalo. Pinapalabas lang nila na may kalaban para legal. Kasi pag walang kalaban, hindi siya pwede. Pero actually, palabas lang yon, di ba? Manalo pa niya yung mga diskaya. Then merong cut yung mga taga DPWH. Sabihin natin tig 1 million, di ba? Tig 1 million yung mga taga DP o ano yun. So, itong sinasabi ko hindi naman to sekreto. Ito naman ay talagang proven, di ba? Kaya nakulong yung mga yung mga diskaya. Mga ethical consideration yan sa procurement. Hindi nag-comply sa ethics. Ano naman yun? Legal naman. Kaya pasok sa legal framework, ang naging problema sa ethical consideration. Okay. Yung mga mga misconduct, no? Mga hindi nag-audit. So dapat ina-audit yung mga yung mga bidding na yan. Ina-audit dapat siya ng COA. Kaya nga nahuli, di ba? Nag-audit yung COA. So ito yung mga kino-comply, no? Legal, ethical, tapos audit. Audit standard. Dapat yung performance assessment. Lahat ng bidding na mangyayari. Kasi pag legal lang, hindi natin malalaman, kaya dapat mayroong audit pagdating sa amount. Okay. Ito naman yung tendering. Ang tendering, guys, ito yung nag-invite na yung government ng mga sasali sa bidding. So, ang gumawa nito government. Di ba may dalawa, yung nagpapabid tapos yung bidder. Ang tendering ginagawa nung nagpapabid. Kasi ang tendering, ito yung pag-process of inviting. That is the word. Inviting bidders for large projects. Sinong gustong mag-bid? Ayan. Pasali kayo. Mag-submit kayo ng mga documents. That is tendering. So, why tendering are important? Unang-una, dapat may offer. Dapat nag-invite. Dapat may mga kasama dapat ng mga ibang bidders. So, pag walang tendering, hindi natin malalaman. Kaya nagte-tender sila para may maganda, para may competition. Di ba sabi ko at least 3. Promotes competition, tendering. Pag sa government, it promotes competition. For the government, it promotes cost cutting, cost savings. Di ba ang bidding, yung pinakamura ang mananalo. So that is cost savings. Pag wala kasing tendering, pag walang sasali, yung sasaling 3, baka sila yung sila pipiliin mo, di ba? Pag may sumaling pang-4 at siyang pinakamababa, hindi nakatipid yung government kasi pinakamababa ang ating kinukuha. May sumaling pang-4, mababa pa rin siya. O di pang-4 ang kukunin, may sumaling pang-5, mababa siya. O di ba? So, parang pababa yung bid. So, siyempre ang government, ang kukunin dapat ay yung pinakamababa. And that is cost savings for the government. Di ba? Ano ba? Bakit may tendering? Importance tendering. O, transparency, cost savings, quality of work. Kasi siyempre, pag maraming sumasali, magkakapili ka ng the best supplier. Kasi pag 3 lang sila, hindi ka sigurado kung the best din eh. Pero pag 10 sumali, sigurado the best supplier makukuha mo dyan. Kasi marami kang choices. O bakit may tendering? Para yung mga yung mga maliliit na mga suppliers ay makasali. Iba, daming sumali, nanalo sila sa kwan. O pag nakasali sa government, malaking project ang government, mga millions, billion, tapos sumali ka dyan, tapos nanalo ka. So that is good for your company, di ba? Biglang growth doon sa company mo. And types of tendering, kanino ba ina-offer? O depende, may offer na close. Pag sinabing closed tendering or restricted tendering na offer, ito limited lang sa mga konting tao. Example, Quezon City Government, sabi ng Quezon City Government, ang supplier na magbibid ay taga Quezon City lang. Outside Quezon City, hindi. That is close. Close bidding tawag natin dyan, no? O pwedeng
Ang mga sasali dito sa bidding na to ay yung mga ano lang, mga small, medium enterprise. Mga maliliit lang. So, close yan. Pag sinabing open tendering, di kung sinong gustong sumali, so magkakasali. Pero sa DPWH guys, no, since ang DP ay malaking project yan, billions ang pinag-uusapan dyan. Pag nag-tender ng offer yung government, definitely yung mga sasali dyan, yung mga big time. Yung may mga puhunan talaga. Kasi sa bidding, pag nag-bid ka, example, ang bid may 5 billion, yung 5 billion, ikaw muna gagastos yan eh. Di ka muna babayaran ng government dyan. Babayaran ka ng government pag tapos na yung project. So pag isang highway po, for example, NLEX, no? Karugtong ng NLEX, 10 billion pinag-usapan, tapos nag-bid ka. Okay? So, ibig sabihin, dapat meron kang puhunan, dapat meron kang perang gagamitin doon sa project. Kasi, hindi ka babayaran muna ng government. Pero minsan, merong down payment muna yung government bibigay sa'yo. Okay, sabi ng government, sige, down payment, 10%. 10% ng 10 billion. So, pero magagamit ka. Diba? Pero, limited pa rin. Kasi payment na ibabayad sa mga bidder, siyempre, ibibigay sa kanila pagtapos na talaga yung project. So, habang wala pang completion, sariling pera muna ginagamit ng mga bidders. So, kaya nga, restricted yung restricted sa mga talagang mga companies na big time na meron talagang capital na pwedeng gamitin doon sa project habang hindi pa nagbabayad yung government. Yung mga Canadiskaya, mga big time yan kasi marami silang capital eh. Tapos iba pang mga kasama sa sa bidding, mga big time, no? Meron silang capital. Okay. So overview of bidding. So as I said, itong pag-submit ng offer ng mga contractors. Ang contractor pwedeng product ang bigay kasi may mga needs ng government na pwede siyang service, pwede siyang project, pwede siyang product. Okay? Example, Quezon City Hall, mayroong fun run. Tapos kailangan nilang t-shirt sa fun run. 10,000 t-shirts. Hindi pwede ka mag-bid dyan. Ikaw magpiprint ng t-shirt, 10,000 peraso ng t-shirt. So, ano yan? Product goods. Goods ang susupply mo sa government. Sir, paano pag yung 10,000 10,000 t-shirt, parang hirap niyang buuin. Di ba? So, ang gagawin mo, magpapasubcon ka. Example, ikaw yung contractor ng City Hall, 10,000. Hindi mo kaya, di ba? Kumuha ka ng subcon. Mga 5 subcontractor din. O sabi mo, ito, 10,000 t-shirts to ang kaya ko 5,000 lang. Yung 1,000, gawin nyo. 5 subcon. Tapos, pag binayaran ka ng government, kasi ng city government, saka mo sila babayaran ngayon. O ganun yung subcon. Diba? Pag di mo kaya pero pag kaya mo naman, huwag ka nang magpa-subcon. Kasi delikado na pag mayroong subcon, pag nagkamaling subcon, isagot mo yun sa City Hall, di ba? So pag kaya mo, example, 2,000 t-shirts lang naman sa fun run, hindi sagutin mo na yan, ikaw na gumawa. Huwag mo nang pa-subcon. Importance na bakit may bidding para maging competitive yung bidding. The more the merrier, mas maraming kasali dyan, mas maganda for the government kasi cost reduction sa government, di ba? Yung the best na product magpo-provide pag maraming kasama dyan, innovation, the best qualified contractors can participate. Kasi pag ang bidder ay 3 lang, ang pagpipilian mo magaling 3 lang eh. Pero kung ang bidders ay 10, 15, 20, imagine dahil pagpipilian, di ba? Yung the best talaga ay pwede mo siyang pagpilian. Kaya nga may bidding sa government. Now, sa private, baka magtatanong kayo, meron din mag-bidding sa private companies? Meron din. For example, mga malalaking companies nagpapabid yan. Example, SM Fairview. Ipapa-aircon. May bagong tayong SM, tapos kailangan ng aircon. Centralized aircon. O sinong gagawa? Ipapabid nila yan.
Pero ang kaibigan, nagbibid sila sa mga aircon, centralized aircon ng lahat ng hindi SM eh. Yung SM hypermarket. So sila nagsusupply ng aircon unit doon. Sir, So sa SM, yes, sir, kilala ka? dati kasi po nag-work po ako sa mga parang tawag dito, HVAC industry, yung parang sa mga aircon po. Madalas Oo, po HVAC, sa ospital. Oo. Mm-mm. Sa mga hospital yeah, po tama. madalas. Alam mo yung aircon na may tunnel sa taas, centralized tawag doon eh. Ayun. Hospital, Minsan- ganun, di ba? Minsan din po naglalagay sila ng parang filter, ganyan. Oo, yan. Yung may filter talaga yon. Yung mga uso ngayon na uso ngayon na aircon, yung wala na siyang, Opo. hindi sa cabinet, yung sa ceiling mo na Oo. sa makikita. Ayun, mga HVAC doon. Yung Gan- kaibigan ko rin ganyan kanyang project. Dito rin sir sa sa work parang centralized na lang. I mean, Oo, kasi centralized building din yan. siya eh. Oo, basta building, centralized yan. So imaginein mo, no? Pag isang building ay nakuha mo na kontrata, ikaw yung nakakuha ng kontrata doon sa pag-aircon. Nako, malakas yan, malaki yan. E pala pag government. Sample, ang government mas malaki yung kanilang mga yung kanilang mga office, tapos nakuha mo yung kontrata. Ikaw lang mag-aircon. Pwede nga rin eh. Pwede ikaw makasupply ng aircon. Okay, ikaw yung gagawa ng parang ductway or tunnel sa taas. So iba-ibang gumagawa niyan eh. May supply ng aircon, may tagagawa ng ductway sa taas sa ceiling, sa loob ng ceiling. Yan, pwede yan, no? So, service kasi ang bidding kasi, pwedeng service lang o yung product, no? Ang iyong ibebenta. Kaya siyempre sa government, ang tagal ng bayaran sa government. No? Pag meron kasing mali, pag may kulang, ibabalik. So bakit alam ko to? Siyempre I'm working with Quezon City Government, pag may kulang na document, ibabalik ni Mayor. Example, walang pirma, di ba? Example, 100 kayo, tapos may kulang ng pirma, ibabalik ni Mayor yan. Mayor Joy. Tapos back to zero ulit yung submission. Kaya, ang sahod sa government, ito sa inyo, later sa government kayo, mag-work, ang tagal ang sahod sa government. Kaya, pag taga-DepEd ka o taga Quezon City government ka nagtatrabaho, ang tagal ng is minsan isang buwan bago sumahod. Sa Quezon City government sa amin, ganun eh. Isang buwan bago sumahod. Sir, hindi ba bawal yun na isang buwan bago sumahod? Hindi. Kasi sabi ng labor code, sabi ng Department of Labor, no? Ang isang employer, dapat magpasahod at least isang beses isang buwan. So, pwedeng magpasahod every quincenas at pwede rin magpasahod once a month. Huwag nang lalampas ng 1 month, ha? Bawal na yun. Pero tayo nasanay kasi tayo ng sweldo ng quincenas katapusan. Pero actually, pwede magpasahod ng isang beses lang. Isang buwan. Example, katapusan ng sweldo, buo, 1 month. So, pwede yun. Kaya sa government, minsan isang buwan bago kami sumahod. Kasi ma-document sa government. So, may mga bids na na fixed. Example, City Hall nagpa-bid. Ilan kayong bidders? 10. Okay, ganito ang bid fixed price. 500,000 pesos ang kontrata. So yung 10 bidder, ang kanilang bid ay pare-pareho lang, 500,000 pesos. Okay? I-search sino mananalo doon. Siyempre mananalo doon, hindi based sa presyo kasi pare-pareho silang price eh. Mananalo doon based sa quality, yan. Based sa bilis ng trabaho, based sa features, based sa qualification, based sa competencies ng mga trabahador. Yun ang titingnan ng mga specifications, no? Yan ang titingnan ng City Hall kung sinong mananalo. Example, magpapakusa ng aircon. Yung company A, ang bid 500,000. Yung company B, 500,000 din.
Yung company C, 500,000 din. Okay? Pero nanalo yung company A. Bakit company A? Kasi nakita ng City Hall, yung mga qualifications, expertise, specifications ng mga employees ng company A ay mas matataas kesa doon sa company B. Example, sa company A, lahat ng employees, 10 years patas ang experience. Company B, ang empleyado, mga bagito lang. Sa company C, ganun din. Kung nanalo, siyempre, yung company A. Kasi nag-base ngayon sa experience kasi nga, fixed price. Yung ating, dito, yung ating pinag-usapan. Yan. So, may mga bids na, na variable, no? Depende sa taas or baba ng bid. So, manalo paragi yung, yung bid. Meron ding mga bid na cost reimbursable. Pag cost reimbursable, example, yung bidding ngayon, no, ay 500,000. Tapos, yung nanalo ay gumagawa na, sabi niya, sir, pwede magpa-reimburse. Pag natapos namin yung 10%, pwede ba magpa-reimburse na? Pwede ba namang maningil? O pwede, no? Cost reimbursable. Yung ginagamit pag walang pera, pag walang capital na gagamitin, yung mga bidder. Sir, pwede bang makasingil na? Kasi kalahati na ng project nagawa na namin, pwede bang maningil? O, cost reimbursable. Sige, magkano nagastos nyo? Ito sir, nagastos namin 200,000 eh. Wala na kaming perang pang gawa. So, itong reimburse natin yan. Kaya siya? Cost reimbursable siya. Parang progress eh, no? Pag natapos ng 10%, babayaran ka. Pag natapos ng 50%, babayaran. Pagkatapos ng naka 80% bayad, hanggang matapos, hanggang mabuo yung 100%. May mga companies naman na kalahati down payment or 30% down payment. Tapos ang balance, pag natapos na. So, depende sa policy ng isang company. So, specific sa isang project yung singilan. Yung conditions or policy. Ito sa picture guys, baka malito kayo, no? May bidding kasi pataasan ng presyo, di ba? Kung sa auction naman to, no? Auction naman, for example, may binibentang painting. Ang presyo dito baliktad. Kung sinong pinakamataas naman. Ibang bidding naman pinag-usapan dito. Auction tawag natin dyan eh. Pero pag mga project, yung pinakamababang yung ating kinukuha. Okay, nanalo na, di ba? May nanalo ng bidder. Okay. Ang next na gawin natin, i-award natin yung contract doon sa bidder na nanalo. Example, company nanalo. Ang kanyang bid, 10 million. Yung kalaban niya, 12 million. Ang isang kalaban, 11 million. Ang nanalo company, 10 million. Now, the government is now going to award the contract doon sa nanalong bidding. And that is another story. Parang dito na mag-umpisa, okay, di ba, na-contract ito, company nanalo, so, pirmahan tayo kontrata. Ang kontrata kasi, 5 billion. So, kontrata. Kalagay sa kontrata, siyempre, dalawang parties, the government, tapos yung bidder, yung gagawa. Example, yung sariling company. Nakalagay doon yung amount, yung presyo. Nakalagay doon yung time frame. Kung ilang buwan mong gagawin. Kapag may nakita kang project sa kalsada, may nakalagay doon eh. Kasi required naman na ipakita yung amount ng project, kung sinang contractor, tapos kung ilang buwan. Kung ilang buwan matatapos yung kontrata. Sa kontrata kasi nakalagay yung buwan eh. Yung ilang taon siyang gagawin. Kasi sa government, pag lumampas guys, no? Pag lumampas doon sa time, yung kontrata, hindi mo matatapos, meron kang penalty. Example, kalsada, no? Time frame dapat hanggang August 7 lang. Tapos hindi natapos, bawat araw na delay, merong penalty. Nababayaran yung bidder. Example, 50,000 per day na delay.
Naka-5 araw siyang delay. Natapos na yung na August 12. Na-delay siya ng 5 araw. So 5 days times 50,000, yun ang kanyang penalty na babayaran doon sa government. Kaya napaka-stricto pagdating sa bili. Dapat sigurado ka, di ba? Na matatapos mo in certain day yung project. Otherwise, bayad ka ng penalty. Kaya nakalagay sa project ngayon kung anong araw, anong date matatapos. Kasi part yan ng transparency. That is part of the contract sa government bidding. Okay, so tapusin lang to That is for this slide, contract management, pagpirma ng kontrata, pag-monitor ng kontrata, pag-evaluate, pag-check kung nasusunod yung mga costing, yung budget. So important to kayo para walang delay, kine-check ng government palagi yung compliance sa mga bidder doon sa kontrata. Parang example, every month i-check nila para yung cost, yung araw ay namomonitor nila. Para may iwasan yung delay sa project. Pag merong mga breach of contract, pwede kakasuhan ka ng government. Merong graft on corruption na maging kaso dyan. Okay guys, to continue, tayo sa contract negotiation. Di ba, sa last slide natin, pag-usapan natin na na-award na yung contract dun sa nanalong bidder, may contract management na doon. Dito man sa contract negotiation, ito yung government agency, tapos yung bidder, they will now discuss, di pag-usapan na dito yung process or agree on the terms and conditions ng kontrata. Parang dito natin ma-finalize yung terms and condition of contract. Sana ba yung mga ipa-finalize dito sa contract? For example, the price negotiation. Dapat fair, reasonable yung contract price, di ba? Yung scope of work, dapat eksakto kasi government yung dito talagang sa government lang dapat eksakto yung scope ng work. Example, you're going to define yung anong goods or service yung to be provided to the government. Kasi tulad dati sa ang budget ay para sa Christmas lights. Pero yung mga employee bumili ng mga bulb. Ang bulb are not Christmas decor. So hindi na approve yung mga item. So dapat na eksakto, kung anong specific. Kung nakalagay sa kontrata, hindi dapat yung i-deliver. Example, the terms and conditions also to be negotiated here. Payment term, alam ba, 50% discount, 50% balance, or 10% discount, tapos pag nangalahati na, 50%. So may progress billing. And kasama nito mga delivery schedules, warranties kung meron man, contract duration, ilang taon, ilang buwan. So kasama yan sa negotiation. Anong standard, baka substandard ang gawin, risk allocation, pag may nangyaring risk, sino masusoldo ng risk, yung government ba o yung bidder. And of course, mga legal compliance na dapat i-comply ng mga bidder. So makasama yan sa contract negotiation. So bakit may negotiation pa, di ba? Siyempre, value for money pinag-usapan natin dyan, protecting public interest. At siyempre para fair both for the government at yung bidder. And siyempre para ma-minimize yung mga risk, mga disputes, no? So pag-usapan ka agad yung mga terms sa kontrata, para mga dispute, hindi kayo mabubulaga. No? Pag may nangyaring dispute, alam na kasi pinag-usapan niya na yan Okay, so pag sa Pilipinas kasi, sabi ko kanina may procurement law, na sinusunod yung mga government agencies. So contract negotiations are governed by this Republic Act, the Public Procurement Law of the Philippines. Yeah. And let's go to the next slide. Contract execution. Di ba nag-usap na?
dun sa kontrata. Ito yung part or stage na yung dalawang parties will now formally sign. Pirmahan, di ba? Sign and finalize the contract para legally binding. Kasi pag kanina sa negotiation, wala pang pirmahan yan eh. Pero pag nagkasundo na sa contract execution tawag natin dito, no? Magsasign na siya ng kontrata. Sa mga kasama sa contract execution, final review, approval of the contract, both parties will now sign, or pag wala naman yung mga both parties, the authorized representative, notice to proceed. Example, ang gagawin ay kalsada. So, notice to proceed from the government. Ibig sabihin, pwede nang umpisahan. Kailan i-deliver yung mga goods, service, commencing, no? Commencing, pag di-deliver na actual ng goods or services o construction work ay mag-umpisa na. And of course, the compliance sa mga contract terms, no? Sa execute natin, pag may execution, ito na yung talagang legally enforceable yung kontratang pinag-usapan. Nandiyan na yung rights and obligations of both parties. Kumbaga, start na or commence, no? Contract implementation. I-execute na no? Yung kontrata. In the next part, after the contract, example, ang pinag-usapan ng kontrata ay, ang procured ay hindi naman service, hindi naman construction, but delivery of supplies, of goods. And next topic natin is the importance of inventory control. By the way, pag sabi natin inventory, ito yung mga stocks, supplies na dinideliver ng isang supplier doon sa kanyang customer or client. So in this case, the customer, the client is the government. And goods or inventory will come from private suppliers. Sa government, pag sinabi inventory control, ito yung planning ng inventory, receiving, pagbili, receiving, tinanggap, tapos pag-storage sa inventory, pag-storage sa mga stocks, pag-record ng inventory, pag-monitor kung may kulang pa or kompleto na, pag-issue naman sa mga government, sa mga empleyado ng mga sample supplies, materials, equipment na gagamitin sa isang government agency. So bakit mayroong inventory? Nakalagay dito para efficient resource allocation. Yung taong gumagawa, yung cost management, yung availability palagi ng supplies, kaya meron tayong inventory control para efficient, no? So may inventory, paalam natin sino yung talagang in charge dun sa inventory para siya yung accountable doon sa inventory na yun, di ba? At may cost management din kasi pag hindi natin properly manage inventory, ang dami nating magagastos na mga storage fee, bayad sa guard, di ba? Yung pala, may mga inventories na obsolete na pwede na palang i-discard or i-dispose. So kasama sa inventory control yung dapat ma-ensure natin availability ng mga supplies or materials. Dapat you should prevent overstocking. Pag overstocking kasi, pangit yung overstocking eh. Pag masyadong marami yung supplies, baka masahin lang maging obsolete. Hindi lang pwedeng stock shortage, di ba? Kasi pag may stock shortage naman, hindi natigil yung operation kasi may kulang. Parang sa hospital, hospital, naubusan ng pambenta or alcohol, hindi affected the operation sa isang hospital. Government hospital, example, PGAs, no? Or Jose Reyes, or East Avenue, or Maklang Medical Center. It's important yung mga yung we minimize the shortage. We also minimize waste, yung pagkasira, pagkabulok, pagkasayang, yung mga nawawala, natatapon, mga kinukupit, theft, and deterioration, pagkaluma ng mga stock. So dapat talaga efficient yung ating paggamit ng inventory sa government. Dapat alam natin sinong accountable. Kung sinong nakawala, ayan, siya yung accountable. Okay, so by the way, pag sinabi inventory sa government, yung mga pwede siyang supplies, materials,
mga equipment, machinery, computers, aircon na ginagamit ng government, di ba? Pag sa ibang ibang government office like clinic, hospital, medical centers, di ba inventory dito yung mga drug inventory. O pwedeng foodinisan kasi minsan pag may mga events, di ba? Pansin nyo, pag government office yan, napaka-strict na sa paglista. Pag may free na food, dapat pipirma ka talaga doon sa papel. Ibig sabihin nun, nabigay sa yung food, breakfast, lunch, tapos dinner. So, very strict sila dyan. Dapat, dalawang kopya pa yung papasign sa'yo. That is part of inventory in the government. Okay, so may tayo inventory management techniques naman. Masample dito yung mga just-in-time or we call this the JIT. JIT inventory. So pag sinabing JIT, hindi ka nag-i-stock ng maraming inventory sa warehouse mo. Kung kailan kailangan inventory, saka mo pa lang di-deliver or saka pa lang siya i-order sa supply, tinawag natin siyang just-in-time. Kasi pag marami kang stock sa inventory mo or marami kang stock sa warehouse or storage house o bodega, gastos din eh. Bayad ka sa guard, bayad ka sa aircon, bayad ka sa space, no? Kung kailan kailangan, saka may order, tinawag na sa just-in-time inventory. Isang technique naman yung ABC analysis technique. So, very easy to. Very simple. May inventorying category A, category B, category C. So, ito yung mga inventories na pag medyo valuable, medyo fast-moving, at medyo delikado, category A. Yun ang mga inventory na hindi masyadong ginagamit, hindi masyadong valuable, category C. So parang first owner, second owner, third owner rin. So ganoon lang to. Kinakategorize natin. Kasi pag pinagsama-sama na ng mga inventory, hindi natin malalaman kung saan yung fast moving, saan yung mabilis ma-turnover, saan yung mabilis may benta, pag sama-sama sila. Kaya kinakategorize natin siya, no? ABC analysis. Ito namang RFID, yung bagong technology inventory. So parang lahat ng mga inventoriable supplies, equipment, or materials, meron silang mga code. Say, let's say, QR code. Na ini-scan lang yan. Ini-scan lang nila yan. Para mabilang siya. Yan. At minsan naman, sa mga warehouse, scan mo lang yung di ba? Isang scan lang, malalaman kung may kulang pa ba. Anong supplies or materials or inventory yung kulang by just scanning. If you want to track the accuracy, inventory management, so QR code, no? Ginagamit na ngayon para efficient, tapos mabilis. Dati kasi numbering eh, laging sinusulatan, ngayon QR code na lang, tapos babarilin lang siya. Pag sinabing baril, no? QR code, yung parang machine yan eh, na pantag. That is RFID tool. Types of transparency in the government. Siyempre, transparent kaya nagbi-bidding guys para transparent. Ibig sabihin, dapat makita ng lahat. Dapat visible kung sinong mga bidder, tapos pagbukasan na ng bid para malaman kung sinong nanalo, dapat pagbukas nakikita, no? Di makasama sa bidding, pagbukas ang envelope, kung sinong nanalo, dapat properly represented yung lahat ng mga bidders para makita nila na talagang ang nanalo is a company. That is transparency. May financial transparency. Ibig sabihin, yung lahat ng amount ginagastos, pinapakita sa public. Siyempre kanina, anong amount ang nanalo sa bidding? Hindi yan. Financial transparency. Pwede na yung operation, ginagawa ng mga tao, hindi siya nakatago. Di ba? Dapat alam
dapat naka-manual, dapat naka-record, no? Kung sinong pumirma, yan, dapat accountability. At mga information din dapat transparent din. Example, the record of one company, yung kanyang benta, yung kanyang expenses, na kanyang income dapat ay visible or dapat accessible sa mga gustong tumingin o gustong mag-access ng record ng isang company or isang government company. So that is transparency. Basically, procurement bidding is transparency yan eh. Kasi nakikita natin yung bid, yung price bid, yung gastos. Anti-corruption measure in the government. How do we avoid? Measure, no? How to avoid anti-corruption. Legal frameworks. Dapat alam ng mga government employees yung legal. Example, pag sinabi nating procurement, o para ma-avoid yung corruption sa bidding, dapat alam nila yung Republic Act about procurement reforms. Kasi merong diyang batas. No? Number 1, monitoring, evaluation. Pag wala talagang nagbabantay, wala nagmo-monitor, they are prone to commit graft and corruption. So, dapat merong check and balance evaluation. For example, annually, sa mga empleyado, checking ng empleyado. Yung parang yung checking of their asset and liabilities sa government officials or government employees. But that is part of evaluation eh. Para makita kung sino baka may isang employee biglang taas yung kanyang asset. O di red flag yun, di ba? At biglang tumaas ang asset mo. Di naman tumaas ang sahod mo. And of course, sa isang company mismo, institutional mechanism, anti-corruption agencies, nag-check mga watchdog tawag natin dyan eh. Na dapat in-enforce din yung mga anti-corruption campaign. Another one, the public should also be engaged, they should be involved in monitoring. Kasi minsan yung public sa isang government agency, for example, yung customer bibigyan ng suhol, di ba? So parang part na rin yung customer ng corruption kasi parang siya, katulong siya doon. So pag alam ng public na bawal maglagay ng lagay, bawal yung grease money, bawal ng bribery, bawal ng gift sa government employees, pwede nakatulong sila to avoid corruption. Okay, budget constraint. Ito yung pumipigil kulang or barrier sa budget. So, budget constraints in the government. Yung mga limitation ng sa amount of money na perang pwedeng gamitin ng government. May constraint kasi, for example, walang available na revenue, hindi approve yung appropriation, may mga legal restrictions, hindi mga cost ng financial limitations, cost overruns, resource allocation. Maganda pag maraming resources na i-allocate, pero pag walang resource na i-allocate, so constraint. Example, limited government revenue, sa taxes, so budget constraint yan eh. Economic downturns, masyadong mababa yung economy. Public expenditures, debt servicing, maraming binabayaran ng utang yung government. Legal limits and government spending. Yung mga cost ng budget constraint. Kasi pag may budget constraint, guys, ang effect na ito, example, delay sa government project. Pag walang budget, delay sa government project. Pag walang budget, limited yung hiring sa government, limited yung procurement, limited yung pagbili. Walang fund yung government for public service. Kaya nga, kung may constraint, affected yung mga service na pinoprovide ng government. Pag walang budget, yan, walang procurement.
walang pambili ng supplies, walang pampagawa, walang pang-avail ng services. Yung isang government agency. Ay sa supplier relationship, bakit ba important ang supplier relationship? Important kasi nga, pag valid supplier mo, hindi affected yung yung service. So, challenge dito guys, no? Pag sa procurement ka ng isang government, challenge dito yung paghanap ng tamang supplier. Kaya kanina sa ating procurement step, meron tayo dong part na invitation steps. Paghanap ng tamang vendor. Kasi pag nakuha mo dito, hindi magandang quality. Vendors or suppliers are critical doon sa quality ng service, quality ng food or product. So pag nagkamali ka ng supplier, example, mag-isa ka lang nang kumuha ng supply, wala ng supplier, namili ng supplier, mag-isa ka lang. Walang committee. So dapat may committee, no, pagpila ng vendor. Para pag may committee, example, 5 kayong pipila ng vendor, at least yung chance na errors mababawasan. Kaya sa mag-isa ka lang napipila ng vendor, talagang very prone sa failure or errors pag mag-isa ka lang yung namili ng vendor. And also important, the contract, negotiation, balancing value and risk. Kaya you put more premium on the negotiation. Dito magkakalaman terms, condition, mga strategies na i-roll out. So dito sabihin mo na lahat dyan kasi pagkatapos ng negotiation, contract signing na din contract execution. Pag nagpirmahan yung kontrata, so wala na. Sometimes issues ang communication, it can affect pag hindi maganda yung relationship ng vendor tapos ng government, pangit yung outcome. So maganda yung mayroong collaboration, good relationship, good collaboration, transparency ng vendor na mapipili ng isang government, isang mga madaling kausap ng mga vendors or suppliers. So in marketing kasi, before you transact with a vendor, dapat first thing to be done is to establish a good working relations ng mga vendors. Okay, so transparency and accountability, ethical concerns, maraming ethical concern pwede mangyari sa procurement. Kanina yung tongpats or patong or mga nag-omission, pinapanalo yung mga tao. Hindi naman nila kaibigan, hindi ka mag-anak, pero pinapanalo nila minsan. Kasi meron silang cut doon. Papanlunin kita, basta 5% sa akin. Fraud prevention sa isang transaction, so dapat merong monitoring and auditing on the part of the government. And of course, may part dito yung check and balance ng public. Diba? May pressure yung public pag if you want somebody to be audited. So may dito yung public. So public scrutiny is important para malaman ng mga government officials or bidders na there's somebody monitoring pag sila nagkamali. Oh guys, those are all about procurement, bidding in the government, at least in the government. And with that guys, before we conclude this one, pwede bang mag-request na mag-subscribe sa aking munting channel. Maraming salamat. See you again guys. Thank you.